Amen? Yun ang isang indication na talaga itong anak ko to, masunurin talaga to eh. Bakit? Kasi kahit wala ako, tinutupad niyo yung bilin ko. Madali yung gumagawa ka ng inuutos sa'yo kasi nandoon siya, nakikita ka. Bilang isang mananampalataya, may mga pagkakataon sa buhay natin laging ganun. Bago ka sumunod, kailangan explain muna, explain why. Meron bang ganon sa atin? Minsan, okay, susunod ako, but explain me why. Minsan ganon din tayo, no? Sa buhay natin. Before we go and obey, kailangan naintindihan mo muna. Explain mo muna sa akin. Lord, kung talaga bang ako'y susunod, ano naman mapapala ko dyan? So marami tayong mga gustong malaman bago tayo sumunod. But Lord, minsan, ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi niya tayo inuutusan dahil sa panahon na yon, dahil naintindihan mo na lahat-lahat ang lubusan. Madalas, mga kapatid, may mga bagay na inuutos ang Panginoon sa atin na hindi pa natin lubusang naunawaan. Pero pag the moment you obey, then you will understand. Ang sabi diyan, the one who has my commandment and keeps them is the one who loves me. Sa verse 21, no? Verse 23, sabi niya, and he will come, and we will come to him and make him and make our dwelling with him. Napakahalagang bagay nito, mga kapatid, yung pangungusap dito ng ating Panginoon. Bihirang-bihira natin tinitingnan yung meaning ng salita o yung talagang yung ma-experience mo. Kasi yung understanding comes after an experience. Hello? Paano mo masasabing masarap ang manggang hilaw? Ang asim ng manggang hilaw. Paano mo masasabing maasim yung manggang hilaw? Pagkatapos mong tikman. Paano masasabing ang manggang dilaw ay ang tamis ng manggang dilaw? Kasi tiningnan mo lang. Kasi inanalyze mo lang. Kasi ginamitan mo ng microscope. Tapos ginamit mo yung quantum theory ni Einstein. Tapos nag-multiply ka, gumawa ka ng mga formula. Tapos naglagay ka ng conclusion, I therefore conclude that this yellow mango from Guimaras, Iloilo, is so sweet, so sweet than other fruits in the whole wild world. Nasabi mong matamis kasi nakita mo, inobserba mo, ganun ba yun? Ang kaharian ng Diyos, ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin eh. Ang ating lang pagkaintindi sa kaharian ng Panginoon ay base sa nabasa at narinig lang natin, pero yung experience, hindi natin nare-reach yung experience na yon until we obey. Amen? Until we obey. Kaya minsan, ang tingin lang natin sa pagiging Kristiyano, ang pinakamataas, ang pinaka-ultimatum na destinate natin is heaven. Eh, kailan mo maranasan yung heaven? Taas ng kamay, nung gusto nang makaranas ng heaven ngayon. Ayaw nyo, yun si nanay, di ba? Natatakot tayo kasi inisip natin, pagpatay ka na, hindi pala yun ang ibig sabihin ng Bible eh. It's everyday life. It's everyday entering in His presence. Experiencing His kingdom, His righteousness sa buhay po natin. Eh kaso, surface lang yung naintindihan natin. Until you come to the point na ikaw ay pumasok sa pagsunod. Once you obey, you will understand. Amen? Now, tingnan natin. Nakikwento ko madalas sa inyo, mga kapatid, yung aking journey sa Panginoon. Ano? Yung 2013, when I was in Jensan, naginip po ako eh, ng isang panaginip na pupunta raw ako ng Italy para magmisyon. Pero, sabi ko, paano yun? Paano yung mangyayari yun? Kaya, doon sa tabing dagat, nakasilip ako, tumitingin ako doon sa malayo, tumuturo ako. Sinasabi ko, how can I cross over? Ang layo eh, no? Biro mo, ano na yun? Europe na yung pupuntahan mo.
Pero, God is faithful. Nakarating ako ng Italy, yung nasa babaho, nandun sa Italy po yan, sa Florence. Pero nandun po ako sa Florence, ay na naman ako, tunganga na naman ako, nag-iisip na naman ako, nanaginip na naman ako. Babalik ako sa Pilipinas. So bumalik ako sa Pilipinas, nagpapastor na naman ako, napunta na ako ngayon sa UNIDA. Here comes ngayon, nagkaroon ng pandemic. Pagdating ng pandemic, nagkaroon na naman ako ng mga pangitain, mga panaginip na we should pursue, o I should pursue the global mission. So ito na naman ako. Nandun kami sa Tagaytay, kami mag-asawa, pagi dun sa may mataas na building, silip na naman ako, nakita ko na naman yung isang hamon ng Panginoon, going into the nation. Tuturo na naman ako. How can I cross over? Bisa may mga bagay na inuutos ng Panginoon sa atin na mahirap maintindihan hanggat hindi mo hinakbangan. Mahirap maunawaan hanggat hindi mo sinunod. Mga kapatid, tandaan po natin dito sa tema po natin, ha? Guidance, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Guidance, it and communion with God. Amen? How can you obey unless you trust? Hello? Amen? Mahirap sumunod kung wala kang tiwala. Pero dahil tiwala ka, sumusunod ka. Now, you cannot have an intimate communion with God or intimate relationship with God unless you obey. Ano sabi niya? Those who have my commandments and loves me, or those who keep my commandments are those who loves me. Hindi sinabi doon, those who know my commandments, pero may karugtong yun keep my commandment. Are those who loves me. So, trust, obedience equals a loving relationship or intimacy with God. Mas lalo mong ma-appreciate siya kasi nagkakaroon ka ng understanding doon sa iyong karanasan sa pagsunod. Kung hindi ka humakbang at hindi ka sumunod, hindi mo ma-appreciate, hindi mo mas maiintindihan siya. Why is the last command ng Panginoon sa kanyang mga disipulo is to go and make disciple of all nations? It's not an option. It's a command. Pero bakit binigyan ng diin yun? Ba't yun kinumand ni Lord? Kasi when you step down and obey, you are going to understand what the kingdom of God is. Ano sabi niya? Doon sa dulo, sa Matthew 28, di ko na lang nilagay po dyan. Ano sabi niya? Teach them to obey all that I have commanded you. And behold, may salitang behold. Behold, ibig sabihin, and look, observe. I will be with you to the end of the age. When you go and make and teach them, baptize them, and behold, doon mo ngayon maiintindihan, doon mo ngayon maunawaan, doon mo maiintindihang maigi. Nakasama mo ang Panginoon hanggang dulo ng panahon. Amen? What if sabi ng mga disciple, wala, dito na lang tayo. Huwag na tayong humayo. Hayaan na lang natin silang lumapit sa atin. Lagay na lang natin ng karatula yung church natin, lagyan natin, come and join us. Mga kapatid, hindi pupunta yung tao
Dahil may karatula tayo, come and join us every 8:30 in the morning for worship service. Hanggat hindi mo siya inimbitahan at dinala dito. Walang lumapit sa kaharian ng Diyos at nakapasok sa kaharian ng Diyos nang naglagay lang ang Panginoon ng karatula sa langit at sinabi niya, welcome, come and join us. Wala. Anong ginawa ni Jesus? He stepped down, bumaba sa lupa at nangaral ng salita. At nung siya ay paalis na, sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga disipulo, mangaral kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo sa kanya, mangaral tayo. Amen? Mangangaral tayo. At hindi basta pangangaral, gagawa tayo ng disipulo, may process, may intentionality. Amen? Amen po ba mga kapatid? So, pagka ganito po, nakita natin, magtiwala ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng isang intimate relationship. Mas lalong gaganda, lalong lalalim ka sa pagkilala sa Panginoon. And the more you know Him, the more you will give your life to Him. Amen? Tignan po natin, no? Number 1, the proof of love. Ano ba ang bunga ng ating pag-ibig? Wala yatang pag-ibig sa Diyos na walang pagsunod. Amen? So the fruit of love is obedience. Sabi niya, whoever has my commands. No? Napakahalaga yun. Tandaan po natin, the way we know God, the way to know God more deeply is that through having all the answers, but through loving obedience. Sinabi ni Jesus, the one who, hindi sinabi ni Jesus, the one who sings. Hindi sinabi ni Jesus, the one who drives. Hindi sinabi ni Jesus, the one who eat. Ang linaw, no? Sabi niya, but the one who keeps. Amen? The one who keeps my commandment is the one who loves me. And obey them, sabi niya. Whoever has my commands and keeps, meaning obey, is the one who loves me. So, hindi lang yung sinabi, the one who attends, but the one who keep and obey. Pangalawa, sabi niya, Jesus replied, sa verse 23, anyone who loves me will, what? Obey my teaching. Napakalaga, no? Anyone who loves me, obey my teaching. So, love is always visible. Walang secret love. Sabi mo nga sa katabi mo, walang secret love. Love is always visible. Laging pinapakita ang pag-ibig. Amen? Huwag mong itago yung pag-ibig kasi yung pag-ibig ay pinapadama, pinapakita. Hindi sapat yung salita, hindi sapat yung emosyon lang, hindi sapat yung intention lang. Real love always produce action. Ganito din naman sa marriage, di po ba? Amen? Pag tumatanda ka at nagkakaedad na kayong mag-asawa, the more you become more expressive with your love. Hindi yung, ikaw naman, tanda-tanda na natin eh. Diba? Ganun pa no? Yun nga dapat pagka tumatanda, mas lalong nagmamahal. Mas lalong na pinapakita. Amen po? Yun ang produce ng love So, hindi lang sapat yung salitang I love you. I love you, Lord. Yeah. We must demonstrate the love of God. Amen? So, genuine love is for Christ demonstrated through obedience. Obedience is the outward expression of the inward devotion. Nakikita po talaga. So, loving Christ involves both hearing His word and practicing it daily. No? May daily practice po talaga. Application. So, you are not just reading your Bible, praying to God, giving your tithes, attending the church. Mahalaga yung huling habilin Pinakamahalaga yun yung huling habilin.
Amen? Yun ang sinusunod, yun ang ayaw nating gibain, yung huling habilin. Making disciples. Next. The presence of love is the relationship. Tingnan po niyo, sabi niya, the one who loves me will be loved by my Father. Basinin niyo yung sinabi. And I too will love them. And ano napansin niyo dyan? Especially yung verse 22, yung sa baba. Ano napansin niyo doon? If you love the Father, if you love Him because you keep His commandment, sabi niya, we will make our home with them. Ang gusto ng Diyos, residency. Hindi visitor, hindi guest. Gusto niya mag-reside. Gusto niya manatili. Amen? I will make home with them. So sabi ni Jesus, I will show myself to them. Kanino? Sa mga sumunod. Sa mga nag-keep ng kanyang commandment. Amen? Now, obedience strengthens our fellowship with the Father and with the Son. Gusto nyo bang mapagtibay po natin ang ating relasyon sa Diyos, mga kapatid? Ito po yung sikreto. Tayo po ay mag-obey. God desires close and abiding relationship with us. Ayaw ni Lord yung theory ka lang, hanggang theory lang. Hindi pasado kay Lord yun, yung marami ka lang alam, pero hindi ka naman sumunod. Amen? So, mahalaga. Loving obedience invites deeper communion with God's presence. Ano pangako ni Lord? And I will be with you. Kaya sabi niya, I will show myself to them. Very intimate. Very intentional. I will show myself to them. Amen? Kumbaga, kung tayo magkakatabi ngayon, ang salita na yan, directly, hindi sa katabi mo lang. Directly to you, sa'yo. I will show myself to you. Amen? So, maraming mga pagkakataon sa buhay po natin na ang ating pong pag-ibig sa Diyos ay nasusukat o nasusubok ng ating pagsunod. Meron pa po ba sa mga buhay natin, mga kapatid, na alam mo sa buong puso mo ngayon na meron kang kailangang sundin sa Diyos na hanggang ngayon hindi mo pa sinusunod? Nung si Abraham, binigyan ng Panginoon ng isang pagkatawag to go to a land of promise. From Iraq, ikot po siya papunta doon sa Iran, tapos bumaba siya ng Damascus, papunta po doon sa Promised Land. Modern Iraq mo ngayon, yung land of Ur. Hindi po siya binigyan ni Lord ng mapa, papunta doon sa Promised Land. Ang binigay lang sa kanya, ang sinabi lang sa kanya, go. Amen, to the place that I will show you. He obeyed God, kahit walang mapa. Di pa uso GPS noon. Pero yung kanyang obedience to the voice of the Lord becomes His GPS papunta doon sa Promised Land ni Lord. Amen? So, parang tinatapos niya na yung ano ko. So, number 3. Next is perception of love. Nagkakaroon tayo ngayon ng revelation once we obey and keep it obeying. Pag sinabing keeps, continuing obedience. Amen? Ito po si Judas, hindi po yung Iscariot, sabi diyan, said, Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? You see, makita ninyo yung ano lang, Lord, very personal, intentional. Hindi para sa kanila yan, para sa iyo yan. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ito para sa kanila, para sa iyo mismo. Para mas makilala mo siya ng totoo, ng malalim. Amen po. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ito para sa ibang tao.
para sa iyo to. Bagamat yung kanyang inuutos ay papunta sa iba, amen? Pero, ang blessing nun para sa iyo, hindi para sa kanila. Amen po? Isang example, mabilis. Si Moses, kinain ng balyena. Kasi hindi siya sumunod eh. Ha? Tapos nagpaulan po siya ng apoy. Nilito na nalito na si pastor. Hindi, si Jonah ho talaga yon, di ba? Imaginein po ninyo, si Jonah ayaw talaga niya sumunod. Di ba? Ayaw niya talaga sumunod eh. Kasi kilala niya Diyos, mahabagin eh. Pero sumunod pa rin siya. Kinain na siya ng balyet, ng malaking isda eh. At nung sumunod siya, para sa kanila yon, di ba? Pero para kanino ba talaga yung pagsunod niya? Para sa kanya yun eh. Hindi naman yung para doon sa Ninive, kasi Ninive, pagkat sumunod na mga panahon, nagunaw na din sila eh. Para sa kanya yun. Ang pagsunod natin, mga kapatid, hindi para sa iba yan. Para sa iyo yan. Para sa kapakinabangan mo yan. Nga sabi niya, I will show myself. Merong revelation si Lord sa iyo. Meron kang malalim na pagkakaintindi, pagkakaunawa at pagkakakilala sa Panginoon. Mas lalo mo nakikilala ang Panginoon higit pa sa pagkakakilala ng iba. Kasi ang pagkilala mo sa Diyos ay very personal. Amen? Napakahalaga po niyan. So, Christ revealed Himself more deeply to the obedient believers. Spiritual understanding grows through loving obedience. The world may not perceive it, hindi nila maintindihan, but you can experience Him personally. Pag pinakilala mo si Lord sa kanila, hindi nila nga maintindihan yun. Sino ba yung Lord mo? Diba? Pero, habang ginagawa mo yun, lalo mong nakikilala ang Panginoon. Amen? The more we know Him, as the more we obey Him. So mga kapatid, tignan po ninyo ang progression ng atin pong pag-ibig, buhay pag-ibig sa Panginoon. Only Jesus make it perfect. Alam ko hindi natin kayang i-perfect eh. Amen? But only Jesus make it perfect. He obey. For God so loved the world, He gave, He obey. Amen? Then love. Sabi niya, yung pag-ibig nagdo-draw closer to Him. If we love Him, we are being drawn closer to God. Kasi we obey. Obedience is the expression of our love. Love draws near to God. Amen? And obedience will give us understanding, the knowing of who He is. Kaya niya sabi, behold, I am with you. Behold, I am with you. Kaya kapag may mga pagsubok ang dumarating sa buhay, walang Kristiyanong magsasabing iniwan ka na ni Lord. Kasi the moment na nakikita mo at sinusunod mo ang Panginoon, despite of your troubles, the more you see, God is with you. Amen? Kaya sa lahat ng mga pagsubok na dinaanan mo sa buhay, pag binalikan mo yan, kaya ako gusto kong balikan yung Facebook eh. Kasi lahat ng mga pinost ko noon, 10 years ago, binabalik-balikan ko eh. Andun yung mga malulungkot na bahagi ng buhay, nandun yung mga hamon, nandun yung mga may saya, nandun yung payatot pa ako. Ngayon, pinipindot-pindot na ako ng isang member natin kapag ko pinasya na, Pastor, tumataba ka yata ngayon. No? Kasi meron kang binisita, pinindot-pindot ako. Lahat, no? Pag binalikan mo, maiisip at masasabi mo, salamat sa Diyos. Kasama ko talaga siya sa mga punto ng buhay ko dahil sumunod ako sa Kanya. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, here's our conclusion. Jesus teaches us that obedience is not merely a religious duty, but an expression of genuine love. Through obedience, we prove our love for Christ. Through obedience, we prove our love to Christ, enjoy deeper fellowship with God, and experience greater revelation of His presence and character.
The deeper of our obedience, the deeper our relational knowledge of God. Amen? So, relational and functional knowledge of God. Mga kapatid, pag-isipan natin to, reflection. Siguro hindi natin mababasa lahat, pero ipapasa naman sa GC yan. Reflect lang natin itong mga tanong na to sa buhay natin. No? Pag-isipan po natin. May mga bahagi ba sa buhay ko na may mga malinaw ng nagsasalita ang Diyos pero patuloy ko pa rin itong pinaglalabanan o hindi sinusunod? Number 2, humingi ba ako ng mas maraming revelation mula sa Diyos habang hindi ko sinusunod ang mga bagay na pinapahayag niya sa akin? Gusto nating maintindihan lahat pero hindi naman na tayo sumusunod. Ano po yung isang konkretong hakbang ng obedience na maaari mong gawin ngayong araw o sa buong isang linggo upang mapalalim pa ang iyong paglakad kasama ang Panginoon? Pag-isipan lang po natin itong mga tanong na ito sa buhay po natin, mga kapatid. And here is our challenge, mga kapatid. Basahin nga po natin sabay-sabay. Ready, go. Amen? Pwede ba natin gawin ito?